Mga ka-sports, sunod-sunod ang mainit na balita ngayon sa mundo ng basketball. Isang PBA wingman ang muling nagpaparamdam para makapasok sa Gilas, Pilipinas. Isang maangas na Canadian streetballer naman ang pinatahimik ng maliit pero astig na Pinoy. At sa women's side naman, pinag-uusapan ngayon kung kaya bang mag-WNBA ni Casey De La Rosa. Samantalang si Vanessa De Jesus, ano kaya ang next move matapos hindi mapili sa WNBA? Lahat ng yan pag-uusapan natin ngayon. Kung trip mo po ang ganitong content, pa-iwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga ka-sports, unahin natin si Kenneth Tuffen ng Phoenix Fuel Masters. Oo mga ka-sports, nagparamdam na nga si Kenneth at tila gusto niyang muling mabigyan ng pagkakataon na makalaro para sa Gilas, Pilipinas. Para sa mga hindi nakakaalam, si Kenneth Tuffen na isang 6'5" athletic wing player na kayang maglaro bilang shooting guard o small forward. Malaking bagay ang ganitong klase ng player sa modern basketball dahil versatile siya. May depensa, may athleticism, may shooting at kayang tumakbo sa transition. Noong mga nakaraang taon, pinili pa nga niyang i-represent ang Pilipinas kaysa ibang option kagaya ng New Zealand. Ibig sabihin may puso talagang ito para sa ating bandera ng ating inang bayan. At ngayon sa panahon na naghahanap si Coach Tim Cone ng mga wing players na kayang mag-spread ng floor, depensahan ng import at tumira sa tres, posibleng swak si Kenneth Tuffen. Kung ating titignan ang sistema ni Coach Tim Cone, mahalaga ang shooter sa corner, players na marunong gumalaw without the ball, defensive wings, mataas ang basketball IQ. At mukhang pasok si Tuffen sa mga qualities na iyan. Hindi man siya superstar sa PBA ngayon, minsan ang kailangan ng national team ay role player na alam ang kanyang trabaho. At tandaan ninyo ha, maraming Gilas players noon ang hindi agad sumikat sa simula, pero naging malaking bahagi kalaunan. Kaya tanong ngayon ng mga fans, dapat bang tawagin si Kenneth Tuffen sa Gilas pool? I-comment nyo sa baba mga ka-sports ang iyong hinaing. Samantala, sa ibang segment, maangas na Canadian streetballer, pinaiyak daw ng isang Pinoy. Dito tayo sa viral na topic. Isang kilalang Canadian streetballer na laging naghahamon ng 1v1, nag-aangas at tila walang kinatatakutan. Biglang natapat sa isang maliit na Pinoy baller dito sa Pilipinas. At mga ka-sports, doon siya natauhan. Bago po magsimula ang laro, halatang minamalit niya ang Pinoy dahil sa kanyang height. Yung Canadian nasa around 6'3", samantalang ang Pinoy baller tinatayang nasa 5'6" lang. Sa unang tingin pa lang, akala ng lahat easy game para sa foreigner. Pero iba talaga kapag skill, diskarte, bilis at puso ang usapan. Pag-umpisa ng laban, nagulat ang lahat, mabilis gumalaw ang Pinoy, napakagaling sa handles, may step back, may defense at higit sa lahat, walang takot. Sunod-sunod ang score ng ating kababayan hanggang sa tuluyang matalo ang maangas na challenger. At mula sa pag-aangas, napalitan ng respeto. Humingi pa raw ng rematch ang Canadian baller pero para sa maraming netizen, tapos na po ang usapan. Dahil sa first game pa lang, napatunayan na niya na hindi sukatan ng height para manalo sa basketball. Minsan, ang skill at puso pa rin ang tunay na panalo. Proud Pinoy moment ito mga ka-sports. And sa ibang segment natin, Casey De La Rosa, may chance pa ba sa WNBA? Lumipat naman tayo sa women's basketball. Mainit ngayon ang pangalan ng player na ito. At napakadaming fans ang nagtatanong kung susubukan niyang maglaro sa US NCAA o sa mas matataas na competition, may chance kaya siyang makarating sa WNBA? Sa totoo lang mga sports, malaki ang potential ni Casey. Isa siyang dominant big woman na may size, strength, rebound at scoring touch. Sa international games, napatunayan niyang kaya niyang sumabay. Nagpapakita siya ng consistency sa points, rebounds, inside presence at energy. At bihira ang ganitong klaseng Filipina big. Kung gusto niyang umabot sa WNBA level, kailangan pa ng development sa kanyang speed laban sa mas malalaking kalaban, ang kanyang perimeter shooting, pick and roll defense, physical conditioning, exposure sa US system. Kung makakapaglaro siya sa NCAA Division 1 or sa Strong Overseas League, malaking tulong po iyon. Hindi imposible, mahirap pero posible. At kung magpapatuloy ang pag-improve niya, maaari siyang maging isa sa pinakaunang Pinoy stars na seryosong maghahabol ng WNBA dream. Samantala, dito naman tayo kay Vanessa De Jesus. Ano kaya ang kanyang next move matapos ma-undraft? Hindi man siya napili sa draft ng WNBA, hindi ibig sabihin na tapos na po ang kanyang pangarap. Sa basketball, maraming players ang hindi na-draft pero naging successful pros. Narito ang posibleng rota para kay Vanessa. Unang-una ang Europe. Maraming mataas na antas ng women's leagues doon, competitive, physical at magandang training ground. Sumunod ang Australia. Isang fast-paced at mataas din ang kalidad ng mga liga doon. Pangatlo ang Japan. Mahusay ang system basketball at discipline
at magandang market para sa Asian players. Pang lastly, Gilas Pilipinas focus. Pwede rin siyang maging pangunahing leader ng national team sa susunod na mga taon. At huwag natin kalimutan na ang 3v3 basketball, maraming players ang sumikat dito at nagkaroon ng bagong opportunities. Baka ito pa ang maging daan para mas mapansin siya internationally. Kaya mga ka-sports napakaraming exciting development sa Philippine basketball. Kenneth Taffen para sa Gilas, Pinoy Giant Killer sa streetball, Casey De La Rosa, WNBA Future, Vanessa De Jesus, comeback route. At ikaw, ano ang pinakamainit para sa iyo? I-comment mo po sa baba ang iyong hinaing at babasahin ko yan. Like, subscribe at share na rin para sa mas marami pang basketball updates. Laban Pilipinas, puso, so paano? Ingat po kayo. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball, habang nanunood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan, and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!